Nilingon ni TJ si Yana. Seryosong-seryosong mukha ni TJ. Mas natakot pa nga ata siya rito kaysa kay Drea. Bigla na lang tuloy siyang nagbawi ng tingin. At pagbaling niya kay Drea, napakunot noo siya nang makitang tulala na to. Parang nahihipnotismong binitiwan siya ni Drea. Natulala lang to pati na rin ang dalawa pang kasamahan nito. Nakita na lang niyang napakamot ng ulo ang dalawang tibo. Promise, gusto niyang matawa. Paano? Alam niya kung bakit nagkakaganon si Drea. Nawawala kasi tapang nito kapag nakakakita ng gwapo. Gusto niya talagang matawa. Posible pala talaga yun. Wow gwapo ba si TJ? Sus parang hindi naman. Walang gagalaw sa babaeng to. Tandaan niyo yan. Tabi, banta ni TJ sa mga to bago siya sinama at hinilang maglakad. Hindi niya nagawang dingunin pa sila Drea dahil sa tuling maglakad ni TJ. Hindi niya rin magawang magprotesta dahil sa hindi niya rin alam. Sakay. Utos nito sa kanya nang nasa tapat na sila ng isang tricycle. Sumakay siya pero sumakay din si TJ. Kuya, sa Bakewell Village po, sabi ni TJ sa tricycle driver. Nagtaka siya. Paanong pati kung saan siya nakatira, alam nito. Hindi kaya stalker niya talaga tong lalaking to? Tahimik lang sila sa loob ng tricycle. Awkward, wala man lang umiimik. Hoy, bakit ka ba sumakay rin dito? Siya nang bumasag ng katahimikan nila dahil mukhang walang balak magpaliwanag si TJ. Walang anuman ha, sarkastikong sabi naman ito. Oo. Bigla siyang nahiya. Oo nga, di man lang siya nag-thank you. Pero bigla na lang siyang nilingon ni TJ. Di ba binalaan na kita? Bakit ginawa mo pa rin? Pagpasok mo kanina sa room, inasar mo agad si Lexi. O ano ka ngayon? Kung hindi pa ako dumating, malamang, pinagtutulungan ka na ng mga yun. Bigla na lang pumasok sa isip niya ang banta nito kanina. At doon niya lang naintindihan ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin, ang muntik nang mangyaring away sa pagitan nila Drea ang tinutukoy nito sa sinabing kung ayaw niyang masaktan. At totoo ngang si Lex ang may pakana nun. Ay, what a loser. Hindi siya nito malabanan sa salitaan, kaya ipabubugbog na lang siya nito ganun. Seryoso, nakikipagbugbugan talaga sila Drea. Matatakot ba siya kung alam niyang wala naman talaga ibubuga yung mga yun? Hindi kaya nga na-kick out sa school nila si Drea. Napanood niya kaya ang video ng away nito nung third year pa lang sila sa isang fourth year student. Bakit hindi mo kasi pinaliwanag kanina? Akala ko naman sasaktan mo ko kapag hindi ko tinigilan si Lexi. Sisi niya pa kay TJ. At talagang nanisip pa siya, no? Tanga ka ba? Tingin mo kaya kung saktan ka? Napaawang mga labi niya. Ha? Ang ibig kong sabihin, hindi ako sanay manakit ng babae. Kaya hindi ko kayang manakit ng babae, physically. Paputol-putol na paliwanag ni TJ. Physically maybe, but emotionally, maybe yes. Teka nga, paano mo pala nalamang kinausap ni Lexi si Drea? Nagtatakang tanong niya. Nakita ko lang sa text kanina sa cellphone niya. Simpleng sagot nito. Oo nga pala, boyfriend. Napabuntong hininga na lang siya. Salamat. Biglang napalingon si TJ sa kanya. Anong sabi mo? Ha? Sabi ko, pangit na apelido mo. Oo, yun. Salamat, baduy. She stammered. Oh, umiling na lang si TJ habang may ngiti ang sumilay sa mga labi. Wow, alam pala ni TJ kung paano ngumiti. Pumara na siya nang makarating na sila sa village niya. Hindi na niya pinapasok pang tricycle dahil nakasanayan niya na naglalakad papasok sa village nila dahil hindi naman kalayuan ang bahay nila. Oh, ba't hindi ka na sumakay? Stalker ka talaga? Muwi ka na nga. Pagtataboy niya kay TJ nang paalisin nito ang tricycle nang hindi to kasama. Feeling mo naman, bali walang sabi nito at nilagpasan na siya. Tuloy-tuloy tong pumasok sa village nila.
Don't tell her sa village din na nakatira si TJ. Kasunod siya nito habang naglalakad at tama nga ang hinala niya. Hoy, kayo ba yung bagong lipat dyan? Tawag niya kay TJ nang akmang bubuksan na nito ang gate ng bahay. Hindi, itong bag ko lang ata. Wow, masaya? Naniningkit ang mga matang balik niya. Ha? Takang tanong ni TJ. Hotdog. Cheese dog. Aba talagang ayaw paawat ng mukong. Tae mo. Bilog-bilog. Ya, kadiri to. Ako pa naging kadiri, ano bang sinabi ko? Ikaw tong may sabi ng tae dyan. Tsaka tuloy-tuloy na pumasok na sa bahay ang walang ya. Pangit. Pahabol na sigaw niya. Napahiya siya ron. Buti na lang walang audience. Humahaba ang usong pumasok na rin siya sa loob ng bahay nila. Wala pa ang mami niya at ang kasambahay nilang si Ate Lulu lang ang naabutan niya. Tuloy-tuloy na umakyat na lang siya sa kwarto niya. Naman, hanggang sa bahay ba naman? Pader lang pagitan nila? School, room, club, at pati ngayon sa bahay. Bakit hindi niya na alam ng pamilya ni TJ ang bagong lipat na kapitbahay nila? Bakit ang sunga-sunga ni Yana? Hindi alam na kami ang bagong lipat dito? Isang linggo na kami rito, Diyos ko naman po. Hindi makapaniwalang naisip ni TJ. Kung sa bagay, hindi naman sila nagkikita sa loob ng village. Ngayon lang, paano naman kasi, late laging pumasok si Yana tapos pag uwian naman, hindi rin sila nagkakasabay. Mumuntong hiningang ibinagsak niya sa kama ang katawan niya at pumikit. Hindi siya makapaniwala. Napakalaki na talaga ng pinagbago ni Yana. Dati, hindi man lang yun makatingin ng diretso sa kanya. Pero ngayon, lahat binabara. Katulad na lang kanina, parang wala lang at parang kayang-kaya nito ang paghahamon ng Drea na yun. Narinig niya kasi ang pakikipag-usap ni Lexi kay Drea kaya nga binalaan niya si Yana. Pero tigas ng ulo, hindi pa rin nakinig. Buti na lang talaga at sinundan niya. Cargo de konsensya ko pa pag nagkataon. Iiling-iling na naisip niya. Natawa pa siya. Cargo de konsensya? San ko napulot yun? Napangiti na lang siya. Kahit na nga ba hindi niya na dapat pakialaman si Yana, hindi pa rin kaya na konsensya niya. Ba naman, kinakailangan naging boyfriend siya. Hindi niya alam kung may nagawa ba siyang mali kung bakit iniwan siya ni Yana noon at ngayon naman, ikinakaila siya. Mas lalo tuloy niyang gustong gantihan si Yana. Hello? Sinagot ni Lexi ang tawag ng kaibigang si Andrea. Sorry Lexi, hindi namin nagawa. Pagbibigay alam agad ng kaibigan. What why? Hindi makapaniwalang bulalas ni Lexi. Kasi dumating yung boyfriend niya. Gaging gwapo. At kinilig pa. Biglang nangunot ang noon niya. Anong pinagsasabi ni Drea? Alam niyang wala namang boyfriend si Yana. Walang boyfriend si Yana, Drea. Alam mo yan, never pa siya nagka-boyfriend. Sira ka ba? Anong malay ko sa buhay-buhay niyo? Updated ba ako? Malay ko kung meron na. Ganting bulyaw nito sa kabilang linya. Alam niya naman yun dahil third year pa lang, kick out na si Drea. Pero wala siyang boyfriend. Pilit niya. Dahil kung meron, malamang nakalat na yun sa buong year level nila. Meron nga eh. Drea, sinabi lang wala. Lexi, sinabi lang meron. Gwapo nga, gwapo. And she heard another giggle from the other line. Ay naku, Drea, ang landi mo. Basta gwapo, manang-mana sa akin. Tigas na mukha nito. Pabayaan mo na yung si Yana, friend. May boyfriend naman na pala. Hindi mo nakaagaw sa boyfriend mo yun. Sige na nga. Thank you na lang. Bye. She ended the call. Pero pagkatapos ng pakikipag-usap niya kay Drea, nakatanggap na agad siya ng text. Ganun na lang ang tuwa niya nang mabasa kung sino ang sender ng text. Si TJ. Kulang na lang mag-happy dance pa siya. From baby ko. Lexi, agahan mo bukas kita tayo sa harap ng Comlab. Sobrang kinilig siya nang mabasa ang message galing kay TJ. Pinapaagahan ito ang pasok niya para lang makita sila. Kung kanina, inis na inis siya sa balita ni Drea.
Nawala na yon, isang text lang ni TJ. She hurriedly replied to baby ko, "Kay babe." Kinabukasan, "No TJ, isang linggo pa lang tayo, no way." Kanina pa nakukulili ang tenga ni TJ sa paulit-ulit na sinasabi ni Lexi. Playboy siya tapos aasa si Lexi na magtatagal sila ng mahigit isang linggo. Naawa lang naman talaga siya kaya sila nagtagal ng isang linggo. Yun ang dahilan kung bakit pinapunta niya ng maaga si Lexi sa harap ng computer laboratory. Ang makipag-break kahit hindi naman talaga official na naging sila. Lexi, hindi naman talaga naging tayo, di ba? You just assume. Pinagkalat mo pa. Now I want out. Natame, may bigla si Lexi sa sinabi niya. Bakit DJ, may bago ka na ba? Joke ba yun? Ano ba naman tanong yan, Lexi? Alam mo namang nakikipag-date rin ako sa iba habang feeling mo tayo, di ba? Kaunti na lang, maiirita na talaga siya. Yes, but that's because you're not serious with them, right? At sa tingin mo, seryoso ako sa'yo? Hihirit pa sana ulit si Lexi pero inunahan niya na dahil ayaw niya nang magtagal pa ang usapan. Ipagkalat mo na lang din na ikaw nakipag-break at hindi ako. Gumawa ka na lang ng storya. Malaki ka na, kaya mo na yan. Tapos na tayo. Yun lang at iniwan na ni TJ si Lexi. Bahala nang mag-isip yung Lexi. Doon naman magaling yun eh. Helen Ariana Santana. Nagulat si Yana nang pagdating nilang tatlo nila Bea at Julia sa tambayan nila, sabay-sabay na sinigaw nila EJ at Kiray ang pangalan niya. Maliban kay Yen, naiiling-iling lang habang seryoso ang tingin sa kanya. What? Kinakabahan ako sa mga mukha niyo. May problema ba? Tanong niya. Sila Bea at Julia kasi kanina pa siya hindi pinapansin sa classroom pa lang. Para siyang kumakausap sa hangin. Ni hindi siya kinakausap. Para mga galit na hindi niya maintindihan. Mabuti nga ngayon at pumayag yung dalawa kahit sa sumabay lang siya papunta sa tambayan. Pero ang dadatnan niya pala, mga mukhang galit din sa kanya. Hindi niya alam kung anong nagawa niya. Bakit ang tataray ng mga kaibigan niya sa kanya ngayon? Guys, may nagawa ba akong mali? Galit ba kayo? Nag-aalalang tanong niya. Pero hindi siya pinansin ng mga kaibigan niya. Sa halip, lantarang nagbilang si Bea. 1, 2, 3. Helen Ariana Santana, galit kami sa'yo. Malandi ka.